So, mao din among gariperon guys kay nag-leaking. Gi-check namo ning kuan. Gi-check namo ning mga ano dire linya. Itong yung PVC pipelines dito. Wala naman okay naman siya. Yung may problema yung doon. Yan. Chinik namin sa taas, yan pala yung pinakalinya sa tubig doon na putol. Kaya tumatagas. Medyo matagal na, so ina-absorb na siya ng wall papunta dito sa baba. Kaya ito, kung titingnan nyo parang itong mga linya yung may leaking, pero hindi ito. Kasi kung ito yung nagka-problema, malaki-laking trabaho to. Yan. So, bago namin napansin yung yan, nasa taas pala galing yung yung pinagmulan ng leaking, is tinanggal muna namin itong yung dito, yung kisame, para makita namin dito. So, yan. So, dito guys, ito yung problema. Yan yung problema. Yung pinaka-angle valve niya dito, naputol. Tapos, medyo matagal-tagal na. Tulo ng tulo. So, dito pumapasok yung tubig. Dito, siyempre, pag tumatagal, ina-absorb na yan ng wall. Papunta dito sa floor. Kaya, nagkaroon ng kumbaga may tagas dun sa baba, may tulo. So, ayan. So, kasi yung ginagamit nila dito na yung angle valve is yung ordinary. Sa klapa, gumamit pa sila dito ng elbow na hindi to elbow, parang tiada to, diba? Tingnan ko. Tiada to elbow pala, elbow na yung GI. Para sa akin, ayoko nang gumamit ng GI pag ganito nakabaon. Mas maganda sana kung na lang yung PVC glue na yung with thread, yung kabilang niya side ng with thread, o kaya yung PBR. Mas maganda yung PBR na gagamitin. So, sana maayos namin ito ngayong araw para meron na silang tubig. So, pati itong connection dito sa flash, tapos dito sa angle valve, papalitan na to. Ito yung angle valve, papalitan na yan ng yung medyo magandang huwag yung ordinary. So, yan lang muna guys.